Ang sabay-sabay na paghinga ng daan-daang tao sa loob ng Grand Ballroom ay mas malakas pa sa musikang tumutugtog. Para itong isang malaking alon na humampas at nagpatahimik sa lahat. Sinundan iyon ng sunod-sunod na kislap ng mga kamera. Ngiti, Isabela. Ngiti. Iyon ang utos niya sa sarili habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang kahihiyan ay isang kumukulong likido na unti-unting umakyat mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang lalamunan. Ngumiti siya. Isang perpektong nangiti na ilang taon na niyang pinraktis. Ang ngiti na kayang magtago ng lahat. Bahagya niyang inayos ang laylayan ng kanyang mamahaling gown. Tinitiyak na natatakpan nito ang bahagyang pangingitim sa kanyang braso. Isang alaala mula pa noong nakaraang linggo. Dito, sa ilalim ng mga kumikinang na chandelier at sa harap ng mga pinakamayayamang tao sa bansa, siya si Isabella Carter Cain. Ang maganda at masuwerteng asawa ng bilyonaryong si Edward Cain. Isang perpektong larawan ng tagumpay at kaligayahan. Isang kasinungalingan. Kanina lang, bago sila bumaba ng sasakyan, hinawakan ni Edward ang kanyang panga. Ang mga daliri nito ay mariin. Nag-iiwan ng sakit na hindi nakikita. Tandaan mo, Isabella, bulong nito. Ang hininga ay amoy mamahaling alak. Akin ka. Bawat ngiti mo, bawat salita mo, pag-aari ko ngayong gabi. Maging perpekto ka. At naging perpekto siya. Ngumiti siya sa mga business partners, tumango sa mga matatandang mayayamang ginang, at tumawa sa mga birong hindi naman nakakatawa. Ginampanan niya ang papel ng isang perpektong asawa. Mrs. Cain, napakaganda ninyo ngayong gabi. At congratulations sa inyong foundation, sabi ng isang matandang don. Si Mr. Velasco, isang malaking donor ng charity event. Ang inyong dedication sa pagtulong sa mga bata ay kahanga-hanga. Ngumiti si Isabella, isang tunay na ngiti sa pagkakataong yon. Maraming salamat po, sir. Ito po talaga ang pangarap ko. Nakikita ko, may kakaibang kislap sa iyong mga mata kapag pinag-uusapan mo ito, sabi pa ng matanda. Sa kanyang tabi, naramdaman ni Isabella ang pagtigas ng katawan ni Edward. Ang kamay nito na nakahawak sa kanyang baywang ay humigpit. Isang babala. Masyado na siyang nagiging sentro ng usapan. Mahal, sabi ni Edward. Ang boses ay malambing ngunit puno ng yelo. Huwag na nating abalahin si Mr. Velasco. Marami pa siyang kailangang kausapin. Tumango si Isabella. Paumanhin po, sir. Nang makalayo sila, dinala siya ni Edward sa isang medyo madilim na sulok malapit sa isang malaking bintana kung saan taanaw ang mga ilaw ng syudad. You're enjoying yourself too much, bulong ni Edward. Ang pagkakangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nakalimutan mo na ba kung sino ang bida rito? Edward, hindi naman. Huwag mo akong sasagutin. Putol nito sa kanya. Ang pagkakahawak nito sa kanyang braso ay mas mariin pa kaysa kanina. Napapikit siya sa sakit. Edward, nasasaktan ako. Saktan. Ang mga salitang iyon ang pagkakamali niya. Ang pagsasabi ng totoo. Ang pagpapakita ng kahinaan. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Edward. Mula sa inis, naging itong galit. Isang galit na pamilyar na sa kanya. Isang galit na laging nagtatapos sa sakit at luha. Pero hindi dito. Hindi sa harap ng lahat. Bitawan mo ako, sabi niya sa mahinang boses, sinusubukang bawiin ang kanyang braso. Ano? Tanong ni Edward, tila hindi makapaniwala. Inuutusan mo ako? Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula nang makapansin. Ang ilan ay sumusulyap, nagbubulungan. Ito ang pinakamalaking takot ni Isabella, ang kahihiyan sa publiko. At ibinigay ito ni Edward sa kanya. Sa isang malakas na hila, kinaladkad siya nito pabalik sa gitna ng ballroom. Binitiwan nito ang kanyang braso para sunggaban ang kanyang buhok.
Napasigaw siya, hindi lang sa sakit kundi sa gulat. "Sino ka para utusan ako?" sigaw ni Edward. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari. Ang gwapo at maginoong si Edward Kane ay naging isang halimaw sa harap ng daan-daang tao. Itinulak siya nito. Malakas. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga paa na nakasuot ng mataas na takong ay bumigay. Bumagsak siya sa makintab na sahig. Ang kanyang champagne glass ay tumalsik mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Basag. Tulad ng buhay niya. Natahimik ang buong lugar. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng nabasag na kristal at ang kanyang sariling paghinga. Nakatingin ang lahat. Ang mga mata nila ay puno ng awa, gulat at pag-uusisa. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Nakatayo si Edward sa harap niya. Ang dibdib ay umaangat at bumababa sa galit. Para siyang isang hari na nakatingin sa isang basahan. Walang tumulong. Walang lumapit. Lahat ay takot. Naramdaman ni Isabela ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ito ang plano. Dapat ay perpekto ang gabing ito. Ang gabing ito ay para sa kanyang charity, para sa mga bata. Pero sinira ni Edward ang lahat. At sa gitna ng kanyang pagkasira, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na puno ng awtoridad at malamig na galit. Edward, isang lalaki ang humawi sa mga tao. Matangkad, nakasuot ng perpektong tuksido at may buhok na may mga guhit na ng pilak. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat tingin sa kanya ng mga tao ay puno ng paggalang at takot. Ang kanyang ama, Robert Carter. Hindi siya tiningnan ng kanyang ama. Ang mga mata nito ay nakapako kay Edward Kane na tila biglang nataranta ng makita kung sino ang dumating. Dahan-dahang lumuhod si Robert Carter sa tabi ni Isabela. Inalis nito ang kanyang coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ng anak. Pero ang mga mata nito ay hindi pa rin inaalis kay Edward. Ang tingin nito ay parang kutsilyo na kayang pumatay. "Daddy?" Tikbi ni Isabela. Itinaas ng kanyang ama ang isang kamay para patahimikin siya. Dahan-dahan itong tumayo at humakbang palapit kay Edward nang ngayon ay namumutla. "Huwag mong hahawakan ang anak ko," sabi ni Robert Carter. Ang boses ay mahinahon ngunit nakakakilabot. "Sir, nagkamali lang po ng pagkakaintindi." Sinubukang ipaliwanag ni Edward. Hindi pinansin ni Robert ang kanyang sinabi. Tumingin ito sa paligid, sa mga matang nakatingin sa kanila. At pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Edward. "Makinig kang mabuti," sabi ni Robert, at ang boses niya ay narinig sa bawat sulok ng tahimik na ballroom. "Hindi mo lang sinaktan ang anak ko." Huminto siya sandali. Hinayaan ang bigat ng kanyang mga salita na bumaon. "Pumirma ka sa sarili mong sentensya." Walang emosyon sa mukha ni Robert Carter habang nakaupo sa dulo ng mahabang mesa sa kanyang boardroom. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit mas malamig ang mga mata niya habang tinititigan ang kanyang team ng mga abogado at executive. Isa-isa. Ang katahimikan sa silid ay mabigat. Walang nangahas na magsalita. Hinihintay nila ang utos ng hari. Hindi siya natulog. Mula sa ballroom, diretso siya sa ospital, kasama si Isabela. At mula sa ospital, diretso siya rito sa opisina. Ang imahe ng kanyang anak na nakahandusay sa sahig, basag at umiiyak, ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi ito isang alaala. Isa itong gatilyo. 2 salita. Nagsalita si Robert. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. "Edward Kane." Ipinakita sa malaking screen sa harap ang larawan ni Edward, nakangiti sa isang magazine cover. Ang perpektong imahe ng isang bilyonaryo. "Gusto kong sirain ang lalaking iyan," pagpapatuloy ni Robert. "Hindi lang ang kanyang kumpanya. Hindi lang ang kanyang pera. Gusto kong kunin ang lahat sa kanya.
hanggang sa wala nang matira, kundi ang alikabok ng kanyang pangalan. Tumingin siya sa kanyang Chief Legal Counsel. Alvarez, i-freeze mo ang lahat ng personal at corporate assets niya na mahahanap mo. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon natin sa mga bangko. Gusto kong bukas ng umaga, hindi na niya magalaw kahit isang sentimo. Yes, sir. Mabilis na sagot ni Alvarez. Tumingin siya sa kanyang Head of Acquisitions. Reyes, ang lahat ng kasunduan, lahat ng kontrata, lahat ng partnerships na mayroon ng Kane Holdings, gusto kong bawiin o sirain. Hanapan ninyo ng butas. Kung walang butas, gumawa kayo ng butas. Ipakalat ninyo sa merkado na ang Kane Holdings ay babagsak. I want their stocks to be worthless by the end of the week. Consider it done, sir. At ikaw, Diaz, sabi niya sa kanyang PR head, ilabas mo ang lahat ng basura, bawat chismis, bawat sikreto, bawat questionabling deal na ginawa niya. Gusto kong ang pangalan ni Edward Kane ay maging kasing dumi ng putik. Tumayo siya. Hudyat na tapos na ang pagpupulong. Wala akong pakialam kung paano ninyo gagawin. Durugin ninyo ang Kane Holdings. Now, get out and do it. Parang mga sundalong sumunod ang lahat. Naiwan si Robert mag-isa sa malamig na silid. Tiningnan niya muli ang larawan ni Edward sa screen na wala ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang natira ay purong galit. Hindi ito negosyo. Ito ay personal. Pagdating niya sa kanyang mansyon, kung saan pansamantalang tumutuloy si Isabela, nadatnan niya itong nakaupo sa may bintana. Nakatingin sa malawak na hardin. May 2 bodyguard na hindi kalayuan sa pinto. Para sa proteksyon niya. Mukha itong pagod at maputla. Ang anino ng pasa sa kanyang pisngi ay hindi na kayang takpan ng makeup. Kamusta ang pakiramdam mo, anak? Tanong niya. Sinubukang pag-aani ng kanyang boses. Lumingon si Isabela. Okay lang ako, Daddy. Nakausap mo na ba ang mga pulis? Nagsampa na ba tayo ng kaso? Iyon agad ang tanong. Katarungan. Para kay Robert, ang katarungan ay masyadong mabagal, masyadong mahina. Umupo siya sa tapat nito, dala ang isang tasa ng tsa. Huwag mo munang isipin iyon. Ang mahalaga ay ligtas ka. Ang mga abogado na ang bahala sa lahat. Pero Daddy, kailangan niyang pagbayaran sa batas ang ginawa niya. At pagbabayaran niya, tiniyak ni Robert. Pinabagsak ko na ang stocks ng kumpanya niya ng 20% ngayong umaga lang at 3 malalaking kontrata na ang umatras sa kanya. Simula pa lang iyan. Ngumiti si Robert. Inaasahan na makikita ang tuwa sa mukha ng anak. Pero wala. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi yan ang ibig kong sabihin, sabi ni Isabela. Huminga ng malalim si Robert. Anak, may mga paraan ang mga mayayamang tulad niya para takasan ng batas. Pero ang ginagawa ko, walang takas dito. Tinitiyak ko na hindi na siya makakabangon pa. Tumayo si Isabela at sinubukang kunin ang kanyang cellphone sa mesa. Tatawagan ko si Sofia. Siya ang dati kong abogad. Hindi na kailangan, sabi ni Robert. Bahagyang inilayo ang telepono. Ang team ko na ang bahala. Magpahinga ka lang. Nakita ni Isabela ang mga bodyguard sa pinto. Tumingin ito pabalik sa kanya. Ang pag-aalala sa mga mata nito ay napalitan ng ibang emosyon. Isang bagay na hindi mabasa ni Robert. Bakit may bantay sa labas ng pinto ko? Para sa kaligtasan mo, baka kung anong gawin ng baliw na yon. Isa akong biktima, Daddy. Hindi isang bilanggo. Nasaktan si Robert sa sinabi nito. Pinoprotektahan lang kita, Isabela. Umiwas ito ng tingin at bumalik sa pagkakaupo sa tabi ng bintana. Tumahimik na lang din si Robert. Hindi siya maintindihan nito. Lahat ng ito ay para sa kanya. Kinagabihan, habang papunta siya sa kanyang opisina sa loob ng bahay, dumaan siya sa hallway malapit sa silid ni Isabela. Kailangan niyang tumawag. Idinayal niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Nakuha mo na ba ang impormasyon? Tanong ni Robert diretsyo sa punto.
Yes, sir. Sagot ng nasa kabilang linya. May isang warehouse ang Kane Holdings na may mga illegal na materyales. Pero kailangan nating magtanim ng ebidensya para masiguro ang kaso. Gawin mo, sabi ni Robert nang walang pag-aalinlangan. Sir, illegal po iyon. Pwedeng, wala akong pakialam kung illegal. Putol ni Robert, ang boses ay bumaba at naging mapanganib. Gawin mo ang kailangang gawin. I need him ruined. Ibinaba niya ang tawag. Sa kanyang pagtalikod, halos mapaatras siya sa gulat. Nakatayo sa medyo madilim na dulo ng hallway si Isabela. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng kanyang silid. Narinig niya ang lahat. Ang mga mata nito ay nanlalaki, hindi sa takot, kundi sa isang bagay na mas malalim, pagkabigla at pagkaunawa. Naintindihan niya na sa wakas, ang digmaang ito ay hindi para sa kanya. Ito ay digmaan ng kanyang ama. Ang mansyon ng kanyang ama ay parang isang malaking hawla na gawa sa ginto at kristal. Maganda, marangya, at walang daan palabas. Ilang araw nang ganito ang pakiramdam ni Isabela. Bawat umaga, ginigising siya ng masarap na almusal na inihahanda ng mga katulong. Bawat hapon, kinakamusta siya ng kanyang ama, na laging may dalang balita tungkol sa unti-unting pagbagsak ni Edward. Bawat gabi, tinitiyak ng mga bodyguard na nakasara ng maigi ang pinto ng kanyang silid. Ligtas siya. Iyon ang sabi ng lahat. Pero ang pakiramdam niya ay para siyang nalulunod sa katahimikan. Ang narinig niyang pag-uusap ng kanyang ama sa telepono ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Wala akong pakialam kung iligal. Gawin mo ang kailangang gawin. Hindi ito katarungan. Ito ay paghihiganti. Isang maruming digmaan kung saan ginagamit siya bilang bandila. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang malambot na kama ay parang mga tinik. Bumangon siya at kinuha ang kanyang cellphone, ang tanging bintana niya sa mundo na hindi kontrolado ng kanyang ama. Sa private browsing mode, nagsimula siyang mag-research. Domestic Violence Survivors, Support Groups, Philippines. Paano magsampa ng kaso laban sa mapang-abusong asawa? Dinala siya ng kanyang paghahanap sa isang anonymous online forum. Dito, nabasa niya ang mga kwento ng ibang mga babae. Mga kwentong halos kapareho ng sa kanya. Mga kwentong mas malala pa. May mga asawang pulis, mga asawang politiko, mga asawang ordinaryong empleyado lang. Ang karahasan ay walang pinipiling estado sa buhay. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng kanyang cellphone. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Hindi siya nag-iisa. Sa bawat kwento ng sakit, may kwento rin ng pagbangon. Mga babaeng tumakas, mga babaeng lumaban, mga babaeng nagsimula muli. At sa mga comment section, nakita niya ang walang katapusang suporta. Mga payo, mga salita ng pag-asa, mga numerong pwedeng tawagan. Doon niya nakita ang isang pangalan na paulit-ulit na binabanggit. Attorney Sofia Reyes, isang abogado na kilala sa pagtulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Sofia. Ang pangalan ay pamilyar. Pagkatapos ng ilang sandali, naalala niya. Si Sofia ay isang junior lawyer dati sa kumpanya ng kanyang ama. Isang matalino at mabait na babae na humanga siya noon. Umalis ito para magtayo ng sarili niyang pro bono law firm. Kinabukasan gumawa siya ng paraan. Sinabi niya sa kanyang bodyguard na gusto niyang maglakad-lakad sa hardin. Habang nasa pinakalikod na bahagi nito, kung saan hindi siya direktang nakikita mula sa bahay, palihim niyang tinawagan si Sofia. Nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa kabilang bayan. Nagsuot si Isabela ng salamin at sombrero. Pakiramdam niya ay isa siyang espiya. Isabela, bati ni Sofia, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nakita ko sa balita ang nangyari. Kamusta ka na? Doon, sa harap ng isang halos estranghero, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Isabela.
Umiyak siya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga pananakit na hindi nakikita. Ang mga salitang mas masakit pa sa sampal. Ang gabi ng kahihiyan. At ang hawla na kinalalagyan niya ngayon. Gusto ng daddy ko na sirain si Edward, sabi ni Isabela, pinupunasan ng kanyang mga luha. Pero hindi yun ang gusto ko. Gusto ko ng katarungan. Gusto kong managot siya sa batas. At gusto kong may gawin para sa iba pang mga babaeng tulad ko. Tumango si Sofia, ang kanyang mukha ay seryoso. Maiintindihan ko. Pwede nating gawin iyan. Pero kailangan nating maging maingat. Dalawang makapangyarihang lalaki ang kalaban mo dito, Isabela. Ang asawa mo at ang tatay mo. Nang gabing iyon, bumalik si Isabela sa kanyang silid na may bagong determinasyon. Pero ang pag-asang iyon ay agad sinubok. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa numerong hindi nakasave. Isabela, mahal. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Bumalik ka na sa akin. Sinundan yon ng isa pa. Nakikita kita. Kahit nasaan ka pa. Akin ka pa rin. Nanginig ang kanyang mga kamay. Si Edward, kahit nakakulong sa problema, nakahanap pa rin ito ng paraan para takutin siya. Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili. Hindi na siya magpapadala sa takot. Kinuha niya ang isang notebook at ballpen mula sa drawer. Sa unang pahina, isinulat niya ang isang salita. Esperanza. Pag-asa. Nagsimula siyang mag-doodle, mag-drawing ng mga ideya. Isang foundation, isang safe house, isang hotline, isang lugar kung saan ang mga biktima ay hindi na kailangang magtago. Isang lugar kung saan ang kanilang mga kwento ay papakinggan. Habang abala siya sa pagsusulat, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag, si Sofia. Isabela, pasensya na sa abala, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bahid ng pagkaapura. May sinimulan akong tingnan, ang mga lumang business records bilang paghahanda sa kaso ninyo. Okay? May nakita ka ba? Tanong ni Isabela. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Oo, sabi ni Sofia. Ang boses ay mas seryoso na ngayon. May nakita ako. Isang bagay na hindi normal sa mga lumang transaksyon sa pagitan ng kumpanya ng pamilya mo at ng pamilya Kane noon pa. Bago pa kayo ikasal. Napahinto sa pagsusulat si Isabela. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko pa sigurado, sabi ni Sofia. Pero may koneksyon, Isabela. Isang koneksyon na matagal nang nakatago. Basag ang salamin ng picture frame sa sahig. Sa loob nito, ang larawan nila ni Isabela noong kanilang kasal, nakangiti at mukhang perpekto. Tinapakan ni Edward ang nabasag na bubog nang hindi man lang umiiwas. Ang sakit sa kanyang talampakan ay walang-wala kumpara sa apoy na naglalagablab sa kanyang dibdib. Bagsak. Ito ang salitang umuulit-ulit sa isip niya. Sa loob lang ng ilang araw, ang imperyong pinaghirapan niyang itayo ay unti-unting ginuho ni Robert Carter. Ang kanyang mga asset ay naka-freeze. Ang mga deal na sigurado na ay biglang naglaho. Ang mga kasosyo na dati ay yumuyukod sa kanya ay hindi na sinasagot ang kanyang mga tawag. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa malaking bintana ng kanyang opisina. Ang syudad sa labas ay kumikinang, walang pakialam sa kanyang pagbagsak. Dati, ang tanawing iyon ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, para itong isang insulto. Sa TV na nakamute sa isang sulok, nakita niya ang mukha ni Robert Carter na ini-interview. Kahit walang tunog, alam ni Edward ang sinasabi nito. Mga kasinungalingan. Mga salitang dinisenyo para sirain siya. Carter, ang pangalang iyon. Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Isang alaala mula sa kanyang pagkabata. 8 o 9 na taong gulang siya noon. Nakatago siya sa ilalim ng mabigat na mesang kahoy sa opisina ng kanyang ama. Sa lumang bahay nila, amoy alak si Papa.
Amoy takot si Mama. Narinig niya ang tunog ng isang bagay na nabasag. Isang plorera. Sinundan iyon ng mahinang pag-iyak ng kanyang ina. Kasalanan mo ito. Sigaw ng kanyang ama. Ang boses ay basag at puno ng pait. Masyado kang maluho. Masyado kang gastadora. Hindi totoo yan, Ricardo. Sagot ng kanyang ina. Ang boses ay nanginginig. Ang negosyo? Huwag mong isubo sa akin ang negosyo. Isa pang malakas na kalabog. Alam nating dalawa kung sino ang may kasalanan nito. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Edward ang nanginginig na mga binti ng kanyang ina. Nakita niya ang paglapit ng kanyang ama. Dahil kay Carter! Sigaw nito. Dahil sa demonyong si Robert Carter, sinira niya ako. Kinuha niya ang lahat. Bumalik si Edward sa kasalukuyan. Ang kanyang paghinga ay mabilis at malalim. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nararamdaman pa rin ang takot ng batang si Edward. Ang kanyang ama ay isang mabuting tao noon. Isang matalinong negosyante. Ngunit nang bumagsak ang kanilang kumpanya, naging isang halimaw ito sa loob ng kanilang tahanan. Ibinuhos nito ang lahat ng kanyang galit at kabiguan sa kanyang asawa. Sa nag-iisang taong hindi umalis sa tabi niya. At si Edward, isang batang walang magawa, ay nanood lang. Nangako siya sa sarili niya noon, hindi siya matutulad sa kanyang ama, hindi siya babagsak, hindi siya magiging mahina. Pero ngayon, inuulit ng kasaysayan ang sarili. Isang Carter na naman ang sumisira sa isang Kane. At si Isabella. Ang pag-alis nito ay ang huling patak. Ang ultimong pagtataksil. Hindi siya papayag. Sa isang sigaw na puno ng galit at desperasyon, iwinasiwas niya ang kanyang braso sa ibabaw ng mesa. Ang mga papel, ang mamahaling pluma, ang laptop, lahat ay lumipad at bumagsak sa sahig. Hindi ako matutulad sa iyo, Papa. Bulong niya sa hangin. Hindi ako babagsak. May determinasyong pumulso sa kanyang mga ugat. Ang desperasyon ay napalitan ng isang malamig at matalas na galit. Kung gusto ni Robert Carter ng digmaan, bibigyan niya ito ng digmaan, isang digmaan na walang panuntunan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaan at pinakamagaling na imbestigador, si Miguel. Sir Edward? Miguel, may trabaho ako para sa'yo. Sabi ni Edward, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit mas mapanganib. Gusto kong halungkatin mo ang nakaraan ni Robert Carter. Bawat buto, bawat basura, bawat sikretong itinago niya. Wala kang palalampasin. Naiintindihan mo? Opo, sir. May particular po ba kayong hinahanap? Lahat, sabi ni Edward. At unahin mo ang mga panahong nagsisimula pa lang siya, ang mga unang taon ng Carter Corp. Ang panahon kung kailan bumagsak ang kumpanya ng pamilya ko. Lumipas ang ilang oras, dumilim sa labas. Hindi umalis si Edward sa kanyang wasak na opisina. Naghintay siya. Nang sa wakas ay tumunog ang kanyang cellphone, sinagot niya ito agad. Sir, sabi ni Miguel sa kabilang linya. Ang boses ay may halong pag-aalinlangan at pagkamangha. May nakita na po ako. Hindi nagsalita si Edward. Hinintay niya. Ang pagbagsak ng kumpanya ng papa ninyo. Pagpapatuloy ni Miguel. Hindi po yun aksidente sa merkado. May mga dokumento, mga testimonya mula sa mga dating empleyado. Sir, may mga bakas ng kamay ni Robert Carter sa lahat ng nangyari. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Dahan-dahan, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Edward Kane. Isang ngiti ng isang demonyong nakahanap ng daan pabalik mula sa impyerno. May armas na siya. Gabi. Ang buong mansyon ay nababalot sa isang malalim na katahimikan. Ngunit sa isipan ni Isabella, ang mga salita ni Sofia ay umuugong na parang isang alarma. May connection, Isabella. Isang connection na matagal nang nakatago. Hindi niya magawang ipagsawalang bahala iyon. Ang connection sa pagitan ng kanyang ama at ng pamilya ni Edward, bago pa man sila magkakilala,
ay isang misteryong kailangan niyang malaman. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Walang sapin sa paa, naglakad siya palabas ng kanyang silid. Ang puso niya'y kumakabog sa bawat hakbang. Ang mga bodyguard ay nagbabantay sa ibaba, kaya't kailangan niyang maging maingat. Ang destinasyon niya ang pribadong opisina ng kanyang ama. Ang lugar na yon ay sagrado para kay Robert Carter. Bawal pumasok ang kahit sino nang walang pahintulot. Nakatayo sa harap ng malaking pintong gawa sa mahogany, naramdaman niya ang kaba. Paano siya makakapasok? Palaging nakalak ito. Ngunit may naalala siya. Isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Isang maliit na susi na laging itinatago ng kanyang ama sa ilalim ng isang partikular na paso ng halaman sa pasilyo para sa emergency. Nanginginig ang mga kamay na kinapa niya ang ilalim ng paso at doon nga naramdaman niya ang malamig na metal ng isang lumang susi. Ang pagpihit ng susi sa seradura ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Pumasok siya sa loob sa kaharian ng kanyang ama. Amoy lumang papel, leather at mamahaling tabako. Ang opisina ay madilim. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Hindi niya binuksan ang ilaw. Takot siyang may makakita. Saan siya magsisimula? Ang mga filing cabinet ay puno ng mga folder ng kasalukuyang negosyo. Ang hinahanap niya ay isang bagay na luma. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang lumang bookshelf sa sulok. Sa likod ng mga libro tungkol sa ekonomiya at batas, may isang hilera ng mga lumang kahon na nababalutan ng alikabok. Kinuha niya ang isa. Nakasulat dito. Mga personal na sulat, 1995. Ang mga taon kung kailan nagsisimula pa lang ang Carter Corp. Ang mga taon bago pa siya ipinanganak. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng kadiliman, at binuksan ang kahon. Sa loob, naroon ang mga sulat. Mga sulat sa pagitan ng kanyang ama at ng kanyang lolo, ang ama ni Robert. Ang sulat kamay ng kanyang ama noon ay mas matulis, mas agresibo. Sinimulan niyang basahin. Karamihan ay tungkol sa mga pangarap, mga plano, mga maliliit na tagumpay. Ngunit habang lumalalim siya sa mga sulat, may isang pangalan na paulit-uli na lumitaw. Kane, Ricardo Kane, ang ama ni Edward. Isang sulat ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang petsa ay mula sa panahong alam niyang kasagsagan ng kompetisyon sa industriya. Mahal na itay, basa niya sa isip. Malapit na. Malapit ko nang makuha ang lahat. Ang Kane Industries ay parang isang langgam na malapit ko nang tapakan. Nanlamig ang buong katawan ni Isabella. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Sa sumunod na sulat, ilang linggo ang nakalipas, ang tono ng kanyang ama ay puno ng pagmamayabang. Tapos na, itay. Tinapos ko na ang mga kane. Ginamit ko ang impormasyon mula sa kanilang tauhan na binayaran natin. Ibinagsak ko ang kanilang pinakamalaking kliyente gamit ang isang peking bid. Ngayon, wala na silang pag-asa. Sa wakas, magiging akin na ang merkado. Ang tagumpay ay may presyo. At sa pagkakataong ito, si Ricardo Kane ang nagbayad. Napahawak si Isabella sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Nabitawan niya ang mga sulat. Ito pala. Ito ang koneksyon. Ang kanyang ama. Ang taong itinuring niyang tagapagligtas. Ang siyang nagsimula ng apoy na sumunog sa pamilya ni Edward. Hindi niya sinira si Edward dahil sa ginawa nito sa kanya. Sinisira niya si Edward dahil ito ang ginagawa niya sa lahat ng kanyang kaaway. Ito ay isang laro ng kapangyarihan na matagal nang nagsimula. Nai-imagine niya ang isang batang Robert Carter nagbubuhos ng champagne, nagdiriwang sa kanyang tagumpay, habang sa kabilang bahagi ng syudad, isang pamilya ang nawawasak. Isang batang lalaki, si Edward, ang nakatago sa ilalim ng mesa, nakikinig sa sigawan ng kanyang mga magulang na sinira ng kabiguan.
Ang halimaw na gumawa sa kanya ng masama ay produkto ng isa pang halimaw, ang kanyang sariling ama. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha sa lumang papel. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa sakit ng sampal ni Edward dahil ito ay isang pagtataksil mula sa taong pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya. Isang mahinang tunog sa kanyang likuran ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang pagguga ng sahig. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Robert Carter. Gising ito. Nakita nito ang bukas na pinto. Nakita nito ang bukas na kahon. At nakikita nito ngayon ang mga sulat sa kamay ng kanyang umiiyak na anak. Ang mukha ng kanyang ama ay blanko. Ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab. "Daddy!" Bulong ni Isabela. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Ano? Anong ibig sabihin nito? Ang katahimikan sa loob ng madilim na opisina ay mabigat at puno ng tensyon. Ang tanging maririnig ay ang mahinang hikbi ni Isabela at ang kontroladong paghinga ni Robert Carter. Dahan-dahang isinara ni Robert ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng seradura ay tila isang hatol. Naglakad siya palapit, hindi sa anak, kundi sa kanyang mesa, at binuksan ang isang maliit na lamp. Ang malambot na ilaw ay nagbigay ng anino sa kanyang mukha. Ginagawa itong mas matigas at mas estranghero sa paningin ni Isabela. "Hindi mo dapat nakita iyan," sabi ni Robert. Ang boses ay kalmado. Masyadong kalmado. Iyon ang nakakatakot. Tumayo si Isabela. Hawak pa rin ang mga sulat na parang ebidensya ng isang krimen. "Bakit, Daddy? Dahil ito ang totoo?" Ang mundo ng negosyo ay isang gubat, Isabela. Kumakain ka o ikaw ang kakainin. Mahina ang ama ni Edward. Mahina ang pamilya nila. Gumuho sila dahil iyon ang nararapat sa mahihina. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang boses. Para sa kanya, iyon ay isang katotohanang kasing linaw ng sikat ng araw. Hindi iyan kahinaan. Sigaw ni Isabela. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pighati. Iyan ay kawalan ng puso. Sinira mo sila. Sinira mo ang isang pamilya para lang sa pera at kapangyarihan. "Ginawa ko yon para sa pamilya ko," ganti ni Robert. Ang boses ay tumaas na rin sa wakas. "Para sa'yo, para mabigyan ka ng buhay na hindi mo na kailangang maranasan ng hirap." "Anong buhay?" Mapait na tumawa si Isabela. "Ang buhay na ipinakasal mo ako sa anak ng taong sinira mo. Alam mo ba, Daddy? Alam mo ba kung anong klaseng pamilya ang pinanggalingan niya bago mo ako ibinigay sa kanya?" Natigilan si Robert. Ang kunot sa kanyang noo ay nagpakita ng bahagyang pagkalito. "Siyempre hindi," sagot ni Isabela sa sariling tanong. "Dahil wala kang pakialam. Ang tanging nakita mo ay isang magandang merger, isang alyansa ng dalawang makapangyarihang pangalan, ang Carter at ang Kane. Hindi mo inisip ang magiging kapalit. Isa siyang halimaw, Isabela. Oo, isa siyang halimaw," sigaw niya, at isang luha ng galit ang tumulo mula sa kanyang mata. Pero ang halimaw na yon ay hindi isinilang. Nilikha siya. Nilikha siya ng galit at sakit na nagsimula sa ginawa mo. Hindi mo ba nakikita? Ikaw ang nagsimula ng apoy, Daddy, at ako ang nasunog. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang pag-atras sa postura ng kanyang ama. Hindi ito sanay na sinasagot. Hindi ito sanay na kinukwestiyon. Sinubukan nitong muli ang dating paraan, ang pagiging ama. "Anak, ginagawa ko ang lahat ng ito ngayon para protektahan ka. Para pagbayarin siya sa ginawa niya sa'yo." Umiling si Isabela. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. "Hindi. Ginagawa mo ito para sa sarili mo. Ito ay pagpapatuloy lang ng dati ninyong laban. At ako? Isa lang akong bala sa baril mo. Isa lang dahilan para tapusin ang matagal mo nang gustong tapusin." Ang katotohanan ay masakit. Hindi lang para kay Isabela, kundi para na rin kay Robert.
Kitang-kita sa mga mata nito. Lumapit si Robert sa kanya. Sinubukang hawakan ang kanyang braso, pero umatras si Isabela na parang napapaso. "Huwag," sabi niya. Ang boses ay mahina, pero matatag. "Huwag mo akong hahawakan." Ang sakit sa mga mata ng kanyang ama ay totoo. Pero hindi na nito kayang pagalingin ang sugat na nilikha nito. Wala kang pinagkaiba sa kanya. Bulong ni Isabela. Bawat salita ay parang isang sampal. Pareho kayong mapangkontrol. Pareho kayong naniniwala na ang lahat ay mabibili ng pera at kapangyarihan. Pareho kayong handang manakit para makuha ang gusto ninyo. Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo sa kanyang ama ay parang isang milya. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang takot ay nawala na. Ang kalungkutan ay naroon pa. Pero may bago nang kasama ito. Isang malamig na determinasyon. Wala nang tatay na sasagip sa kanya. Wala nang asawang babalikan. Nag-iisa na lang siya. At sa pag-iisa na yon, natagpuan niya ang kanyang tunay na lakas. Idinayal niya ang numero ni Sofia. "Sofia," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. "Ituloy na natin." "Isabela, anong nangyari?" "Alam ko na ang lahat," sabi ni Isabela. Ang boses ay matatag. "Wala na akong pakialam sa digmaan nila. Gagawa ako ng sarili kong laban." Huminga siya ng malalim. "Hindi na ako magtatago. Isampan na natin ang kaso. At gusto kong ilabas sa publiko ang kwento ko. Ang buong kwento." Sa kabilang linya, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumagot si Sofia. "Okay, handa ako." Pagkatapos ng tawag, nakatanggap siya ng isang news alert sa kanyang telepono. Isang article na may malaking headline. "Isabela Carter Kane, isang biktima o isang manipulador. Mga bagong ebidensya nagpapakita ng kasaysayan ng mental instability." Sa ilalim may mga pekeng medical records, mga testimonya mula sa mga kaibigan na binayaran, isang kwentong maingat na binuo para wasakin ang kanyang kredibilidad. Isang gawa ni Edward, ang huling ganti ng isang halimaw na nasusukol. Napatitig si Isabela sa screen. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng takot o galit. Pero wala. Ang naramdaman niya ay isang kakaibang kalinawan. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagtatago. Oras na para lumaban. Ang mga salita ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Baliw. Nagsisinungaling para sa pera. Kawawang Edward Kane, biktima ng isang asawang siraulo. Siguro self-inflicted ang mga pasa niya. Nakaupo si Isabela sa kanyang silid, iniscroll ang walang katapusang comment section sa ilalim ng mga balitang ipinakalat ni Edward. Ang bawat salita ay isang hiwa, malalim at masakit. Ang kwentong binuo ni Edward ay epektibo. Kinuha nito ang simpatya ng publiko at ginawa siyang kontrabida sa sarili niyang trahedya. Pumasok ang kanyang ama sa silid nang hindi kumakatok. May dala itong folder. "Isabela, kailangan nating maglabas ng statement." Sabi nito. Ang boses ay nagmamadali. "Ang mga abogado ko ay naghanda na ng sagot dito. Itatanggi natin ang lahat at magbabanta tayo ng demanda." Tumingin lang si Isabela sa kanya. Ang mga mata ay walang emosyon. "Para saan pa? Anong para saan pa?" "Para linisin ang pangalan mo, ang pangalan ng pamilya natin." "Ang pangalan ba natin ang inaalala ninyo, Daddy? O ang epekto nito sa stock market?" Malamig niyang tanong. Natigilan si Robert. "Hindi iyan totoo." "Hindi na mahalaga," sabi ni Isabela, isinara ang kanyang laptop. Ang ingay ng mundo sa labas ay tila nawala. "Ayoko nang maging parte ng circus na ito. Anong gagawin mo? Hahayaan mo na lang na sirain kanya?" Tumingin si Isabela sa notebook na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Sa pabalat nito, ang salitang esperanza na isinulat niya ilang gabi na ang nakalipas.
ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumayo siya. Sa harap ng salamin, tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng pagod, may pasa sa pisngi at may kalungkutan sa mga mata. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakita siyang bago, isang kislap, isang apoy na hindi pa napapatay. Hindi, sagot niya sa kanyang ama habang nakatingin sa sarili. Hindi ko hahayaang sirain niya ako, pero hindi ko rin hahayaang gamitin mo ako para sirain siya. Humarap siya kay Robert. Ang kanyang tindig ay nagbago. Hindi na siya ang biktimang nagtatago. Gagawa ako ng sarili kong paraan. Kinagabihan, tinawagan niya si Sofia. Gusto kong magpatawag ng press conference, sabi ni Isabela. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Isabela, sigurado ka ba? Nag-aalalang tanong ni Sofia. Sa sitwasyon ngayon, baka lalo ka lang nilang atakihin. Ang media ay nasa panig ni Edward. Alam ko, sagot niya. Kaya hindi ko sila hahayaang kontrolin ang naratibo. Hindi ako sasagot sa mga akusasyon nila. Magsasabi ako ng sarili kong kwento at mag-aanunsyo ako ng isang bagay na mas malaki kaysa sa aming dalawa. Sa sumunod na 2 araw, nagkulong si Isabela sa kanyang silid. Hindi na niya pinansin ang mga balita o ang mga pagtatangka ng kanyang ama na kausapin siya. Ang lahat ng kanyang enerhiya ay ibinuhos niya sa pagsusulat. Isinulat niya ang kanyang talumpati. Bawat salita ay mula sa kanyang puso. Bawat pangungusap ay hinugot mula sa kanyang sakit, takot, at sa bagong tuklas na pag-asa. Gabi bago ang press conference, paulit-ulit niyang binasa ang kanyang isinulat sa harap ng salamin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Ako si Isabela Carter Kane at ako ay isang survivor. Mali. Inulit niya. Ako si Isabela at ito ang aking kwento. Mas mabuti pero hindi pa rin sapat. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kanyang mga mata sa salamin. May mga kwentong hindi kailanman na isasalaysay. Nagsimula siyang muli. Ang boses ay mas malakas na ngayon, mas matatag. Mga kwentong nangyayari sa likod ng mga nakasarang pinto, sa ilalim ng kumikinang na mga ilaw, sa gitna ng mga pekeng ngiti. Ang kwento ko ay isa sa mga iyon. Nagpatuloy siya. Ang bawat salita ay dumadaloy na ngayon ng may kapangyarihan. Hindi na ito isang talumpati. Isa na itong pagpapahayag. Kinabukasan, handa na siya. Nakasuot ng simpleng puting bestida na walang anumang alahas. Hinarap niya ang kanyang ama bago umalis. Huwag mong gawin ito, Isabela. Pakiusap ni Robert. Masasaktan ka lang. Matagal na akong nasasaktan, Daddy. Sagot niya. Ang pinagkaiba lang, ngayon, ako na ang may hawak ng sakit ko. Hindi na ikaw, at lalong hindi na si Edward. Habang nasa sasakyan papunta sa venue, isang package siyang dumating para sa kanya sa pamamagitan ng isang messenger. Walang pangalan ang nagpadala. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Sa loob ng kahon ay isang luma at mumurahing cellphone. Sa pagpindot niya ng on, isang video file lang ang laman nito. Pinindot niya ang play. Ang video ay malabo at madilim. Narinig niya ang boses ng isang lalaking sumisigaw. Isang boses na nakakakilabot sa pagiging pamilyar. Ang boses ng ama ni Edward. At narinig niya ang pag-iyak ng isang babae, ang ina ni Edward. Hindi ipinakita ang mukha ng babae, pero nakita ni Isabela ang anino nito sa dingding. Isang aninong napaluhod. Sinusubukang protektahan ang sarili mula sa mga suntok at sipa. Ang mga tunog, ang pagdaing, ang pagmamakaawa, ang malulutong nakalabog, ay mas masahol pa sa anumang visual na imahe. Nabitawan ni Isabela ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig ng sasakyan nang may mahinang tunog. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang buong katawan na parang yelong kumalat sa kanyang mga ugat.
Hindi iyon basta video. Isa yung mensahe. Isang babala. Isabela, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Sofia na napansin ang biglaang pamumutla niya. Hindi makapagsalita si Isabela. Itinuro lang niya ang cellphone sa sahig. Pinulot ito ni Sofia at sa pagplay ng video, nakita ni Isabela ang pagbabago sa mukha ng abogado mula sa pag-aalala. Naging itong gulat. At pagkatapos ay purong pangingilabot. Agad nitong pinatay ang video. Diyos ko, Isabela, ano ito? Nanginginig na tanong ni Sofia. Ang mukha ay namumutla. Isang babala. Bulong ni Isabela. Ang boses ay halos hindi marinig. Ipinapakita niya sa akin kung saan siya nanggaling. Ipinapaintindi niya na ang karahasan ay nasa dugo niya na kaya niyang gawin ang mas masahol pa. Hindi pa man nakakabawi si Sofia. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang assistant. Sofia, kakatawag lang ng Channel 7. Sabi ng boses sa kabilang linya. They're pulling out. May biglaang scheduling conflict daw. Bago pa man makasagot si Sofia, isa pang tawag ang pumasok sa kanyang linya. Pagkatapos, sunod-sunod na text messages ang dumating sa kanyang telepono. Sorry, Sofia. We can't cover the press con. Orders from the top. Pasensya na. Biglang nagbago ang utos. Cancelled. We were told to stand down. Sa loob lang ng 2 minuto, ang press conference na pinaghandaan nila ay nawalan ng media coverage. Ang lahat ng major news outlets na nagkumpirma ay biglang umatras. Anong nangyayari? Galit na tanong ni Sofia. Sinusubukang tawagan ang isa sa kanyang mga contact. Paano? At sa sandaling iyon, alam na ni Isabela ang sagot. May isang tao lang na may sapat na kapangyarihan para patahimikin ang buong media sa isang tawag lang. Ang daddy, sabi ni Isabela. Ang boses ay walang laman. Ang pag-asa ay parang tubig na naubos mula sa isang basag na baso. Napatitig si Sofia sa kanya, hindi makapaniwala. Imposible. Natakot siya. Pagpapatuloy ni Isabela, tila kinakausap ang sarili. Natakot siyang sa pagsasalita ko, mabubunyag din ang nakaraan niya. Ang koneksyon niya sa mga Kane. Mas pinili niyang patahimikin ako kaysa harapin ang katotohanan. Ang bigat ng katotohanan yon ay mas masakit pa sa video ni Edward. Ang asawa niya ay tinakot siya. Ang ama niya ay tinalikuran siya. Ang isa ay ikinulong siya sa takot. Ang isa ay pinutol ang kanyang dila. Huminto ang sasakyan sa tapat ng venue kung saan wala nang nag-aabang na mga kamera, wala nang mga reporter, isang walang lamang gusali. Ang telepono ni Isabela, ang kanyang personal na telepono, ay tumunog. Isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito. Inilagay sa speakerphone. Hello? Nakikita mo na ba, mahal ko? Ang boses ni Edward, kalmado, malambing, at dahil doon, mas nakakakilabot. Walang tutulong sa'yo. Pagpapatuloy nito, na parang nagpapaliwanag sa isang bata. Hindi ang media, lalo na hindi ang tatay mo. Nakita mo ba kung gaano kanya kabilis isinuko para protektahan ang sarili niya? Napapikit si Isabela. Isang luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata. Ako lang, Isabela. Ako lang ang nakakaintindi sa'yo. Ako lang ang pamilya mo. Kaya bumalik ka na. Tapusin na natin ang gulong ito. Umuwi ka na sa akin. Ang alok ay parang lason na nakabalot sa pulot. Isang pangako ng kaligtasan sa loob ng hawla na halos pumatay sa kanya. Ibinaba niya ang tawag. Umupo siya sa gitna ng katahimikan ng sasakyan. Binalot siya ng isang klase ng lamig na mas matindi pa sa takot. Ito ay ang lamig ng kawalan ng pag-asa. Edward sa kanyang kanan, Robert sa kanyang kaliwa. Parehong sinara ang lahat ng pinto. Wala na siyang pupuntahan. Wala nang paraan para lumaban. Lahat ay nawala. Sa loob ng ilang minuto, nanatili si Isabela sa katahimikan, nalulunod sa kadiliman ng pagkatalo. Tinalo siya. Ang 2 hari sa kanyang buhay
ay nagtagumpay sa pagsira sa kanya. Ngunit mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkasira, may isang bagay na pumiglas, isang kislap. Ang apoy na akala niya'y tuluyan ng namatay. Kinuha nila ang kanyang boses sa media. Kinuha nila ang kanyang platform, pero may isang bagay na hindi nila makukuha. Ang kanyang katotohanan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang bakas ng luha sa kanyang pisngi ay nagsimulang matuyo. May bagong liwanag sa kanyang mga mata. Hindi na pag-asa, kundi isang matigas at hindi matitinag na determinasyon. Sofia, sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Iuwi mo na ako. Hindi sa mansyon, sa isang lugar na ligtas, sa isang maliit na apartment na pag-aari ni Sofia. Pagdating doon, hindi siya nagpahinga. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang parehong teknolohiya na ginamit ni Edward para takutin siya at ginamit ng mga reporter para talikuran siya ay ang magiging sandata niya. Umupo siya sa harap ng bintana kung saan ang ilaw mula sa syudad ay nagsisilbing tanging spotlight niya. Hindi siya nag-ayos, hindi siya nag-makeup. Hinarap niya ang kamera ng kanyang telepono, ang kanyang sarili lang. Pagod, nasaktan, pero hindi na natatakot. Pinindot niya ang Go Live. Walang paunang anunsyo, walang audience. Nagsimula siya sa 0 viewers. Hello! Panimula niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula. Ang pangalan ko ay Isabella at mayroon akong kwento. Dahan-dahan, nagsimulang may manood. 1, 5, 20. Marahil nabasa ninyo sa balita ang tungkol sa akin. Marahil ang tingin ninyo sa akin ay isang sinungaling, isang babaeng baliw. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang katotohanan. At ikinuwento niya ang gabi ng charity ball, ang takot na naramdaman niya. Ipinakita niya sa kamera, sa malapitan, ang mga naghihilom na pasa sa kanyang braso. Umabot na sa daan-daan ang viewers, pagkatapos ay libo-libo. Ang comment section ay nagsimulang mapuno ng mga salita ng suporta. Pero ang kwento ko ay hindi nagsimula sa gabing iyon. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay lalong lumalakas. Nagsimula ito maraming taon na ang nakalipas. Sa isang digmaan, sa pagitan ng dalawang makapangyarihang lalaki. At doon, isiniwalat niya ang lahat. Ang tungkol sa ginawa ng kanyang ama sa pamilya ni Edward. Ang tungkol sa kung paano ang galit at kabiguan ay lumilikha ng mga halimaw. Hindi niya binigyan ng excuse ang ginawa ni Edward, ngunit ipinakita niya ang buong larawan. Isang trahedyang paikot-ikot, isang cycle ng karahasan at paghihiganti. Ngayong gabi, dapat ay may press conference ako. Sabi niya, ang luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng katapangan. Pero pinatahimik ako dahil ang katotohanan ay nakakatakot para sa mga taong may itinatago. Ang viewers ay umabot na sa daan-daang libo. Nagtitrending na siya. Hindi nila ako mapapatahimik dahil ang boses ko ay hindi lang para sa akin. Para ito sa lahat ng babaeng pinatahimik. Para sa lahat ng biktima na tinawag na sinungaling. Para sa lahat ng natakot magsalita. Huminga siya ng malalim. Ito na ang huling pagharap. Kaya itinatag ko ang Esperanza Foundation, isang lugar ng pag-asa. Dahil ang sakit ko ay hindi ang katapusan ng kwento ko. Ito ang simula. Habang ang kanyang live stream ay patuloy na kumakalat na parang apoy, sa kabilang bahagi ng syudad, 2 imperyo ang nagsimulang gumuho. Sa loob ng kanyang opisina, pinanood ni Edward Kane ang pag-aresto sa kanya ng mga pulis na napilitang umaksyon dahil sa galit ng publiko. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagkagulat. Sa kanyang mansyon, pinanood ni Robert Carter ang kanyang anak sa screen, habang ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunog mula sa mga galit na board members. Ang kanyang mukha ay hindi galit, kundi basag. Isang mukha ng isang haring natalo. Tinapos ni Isabella ang live stream. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon,
Nakahinga siya ng maluwag. Naramdaman niya ang kapayapaan. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto ng apartment. Nagkatinginan sila ni Sofia. Dahan-dahang binuksan ni Sofia ang pinto. Nakatayo sa labas si Robert Carter, mag-isa. Walang bodyguard. Ang dating makapangyarihang tycoon ay mukhang isang matandang lalaki na pinagsakluban ng langit at lupa. Tumingin ito kay Isabela, ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. "Pwede ba tayong mag-usap, anak?" Tanong nito. Ang boses ay basag. Ilang buwan nang lumipas. Ang init ng tag-araw ay napalitan ng malamig na simoy ng hangin. Nakaupo si Isabela sa sofa ng kanyang maliit ngunit tahimik na apartment. Hindi ito isang mansyon, ngunit ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang nasa isang tunay na tahanan siya. Nakatutok ang kanyang mga mata sa telebisyon. Sa screen, nakita niya ang mukha ni Edward Kane, mas payat, mas matanda, at wala na ang dating yabang sa mga mata nito. Ito ang araw ng pagbaba ng hatol. Hinatulan si Edward Kane. Guilty sa lahat ng kaso. Mahabang taon ng pagkakakulong. Walang naramdamang tuwa si Isabela. Walang pakiramdam ng tagumpay. Ang naramdaman lang niya ay isang malalim at tahimik na pagtatapos. Isang kabanata ng kanyang buhay na sa wakas ay naisara na. Pinatay niya ang telebisyon. Tapos na. Ang relasyon niya sa kanyang ama ay dumaan din sa isang malaking pagbabago. Pagkatapos ng gabing nag-usap sila sa pinto ng apartment ni Sofia, nagkaroon sila ng isang mahaba at mahirap na pag-uusap. Umupo sila sa isang simpleng coffee shop. Walang bodyguard, walang abogado. 2 tao lang na sinira ng kanilang nakaraan. "Patawad, anak," sabi ni Robert. Ang boses ay basag. Ang dating hari ay isa na lamang amang puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako, hindi sa ginawa ko sa negosyo, kundi sa ginawa ko sa iyo. Sa pagkontrol ko sa buhay mo, sa pagiging bulag ko sa sakit na nararamdaman mo." Tiningnan ni Isabela ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon, hindi kapangyarihan ang nakita niya, kundi isang taong naliligaw. "Hindi ko alam kung mapapatawad kita, Daddy," sagot niya ng may katapatan. "Pero handa akong subukan." Mula noon, unti-unti nilang inaayos ang kanilang nasirang relasyon. Bumitaw si Robert Carter bilang CEO ng kanyang kumpanya. Ibinigay niya ang posisyon sa iba. Mula sa likod at nang hindi nakikialam, siya ang naging pinakamalaking anonymous donor ng Esperanza Foundation. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad puri. Isang hapon, ilang linggo bago ang opisyal na paglulunsad ng foundation, naglakad-lakad si Isabela sa isang parke. Ang araw ay mahinahon. Ang hangin ay sariwa. Napahawak siya sa kanyang malaki ng tiyan at naramdaman niya ito. Isang malikot na sipa mula sa loob. Napangiti siya. Isang nangiting para lang sa kanya at sa batang nasa kanyang sinapupunan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang buhay na nabuo. Isang bagong pag-asa. Hindi ito alaala ni Edward. Ito ay anak niya. Ang kanyang bagong simula. At dumating ang araw ng paglulunsad. Nakatayo si Isabela sa entablado, sa harap ng daan-daang tao. Mga survivor, mga taga-suporta, mga miyembro ng media na ngayon ay nasa panig na niya. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestida. Ang kanyang tiyan ay isang magandang paalala ng bagong buhay. Hindi na siya si Isabela Carter Kane, ang asawa ng bilyonaryo. Hindi na rin siya si Isabela Carter, ang anak ng tycoon. Siya na lang si Isabela. Huminga siya ng malalim at nagsalita sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. "Marami sa inyo ang nakakakilala sa aking kwento. Isang kwento ng sakit, takot at kadiliman." Panimula niya, ang kanyang mga mata ay naglilibot sa mga mukha sa harap niya. "Ngunit nandito ako ngayon para sabihin sa inyo na ang mga kwentong iyon, gaano man kasakit, ay hindi ang ating katapusan." Nagpatuloy siya. "Ang bawat pasa, bawat luha, bawat sugat
Hindi iyan simbolo ng ating kahinaan. Iyan ang mapa ng ating nilakbay. Iyan ang patunay na tayo ay lumaban. At dahil tayo ay narito pa ngayon, ibig sabihin, tayo ay nanalo. Isang palakpakan ang umugong sa buong hall. Ngumiti si Isabela, isang tunay at maningning na ngiti. Ang Esperanza Foundation ay isinilang mula sa sakit. Ngunit hindi ito mabubuhay para sa sakit. Mabubuhay ito para sa pag-asa, para sa isang bagong simula. Tumingin siya sa malayo na parang nakikita ang isang mas magandang kinabukasan. Ang sakit ko, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng conviction, ay hindi ang katapusan ng kwento ko. Ito ang simula. Pagkatapos ng kanyang talumpati, habang kinakausap niya ang mga bisita, isang babaeng mas bata sa kanya ang dahan-dahang lumapit. Ang kanyang buhok ay nakatabing sa kalahati ng kanyang mukha. Ngunit kitang-kita pa rin ang isang maitim na pasa sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may isang kislap ng determinasyon. Ma'am Isabela? Mahinang tanong ng babae. Lumingon si Isabela at ngumiti sa kanya. Isang nangiting puno ng pag-unawa. Pwede niyo po ba? Pwede niyo po ba akong tulungan? Hindi nagsalita si Isabela. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ng babae. Mainit. Totoo. Kaya kami narito, sagot niya.